Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaang iyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawa. I'm Katrina Marila. I live in Santa Cruz, Tubo-Tubo South, Santa Cruz, Zambales. And I currently study in B.Ed or Bachelor of Elementary Education. So yung Santa Cruz po is tinuturing siya bilang isang mayaman na munisipal. Santa Cruz po, marami pong klaseng tao dito. Since very diverse po, marami pong pumupunta dito. I think po isa sa dahilan kasi po mayaman po ang Santa Cruz sa mga likas na yaman. So, meron po tayong mga karamihan ng ikinabubuhay po ng mga tao dito is pagsasaka, pangingisda, and yung minahan po, nakapagbigay somewhat siya ng oportunidad sa mga taga Santa Cruz dahil nabigyan ng trabaho. Sa Banlag, nagtuturo ako ng mga bata, umaakit kami doon, at nagsishare kami ng Word of God. Every Sunday, umaakit kami para makapag-serve kay Lord. Tapos, though yung daan minsan, pag naaabutan kami ng ulan is maputik talaga. Yung daang Pakakahoy kasi is kada umuulan na umaakit kami, nandun yung sobrang putik. So, andun yung manikel talaga yung daan. So, sobrang namumula siya. Tapos, malubak na nga, madulas na nga. Tapos, bumi pa yung kulay ng daan. Sobrang mapula. Tapos, yung mga tubig, sobrang pula din na yung dati namin, every summer na nakikita namin na sobrang linis na tubig, sa tuwing umuulan, is sobrang kulay red na red talaga siya. Ang daan naman po natin dito sa Barangay Locapo South, dito lang po sa amin kasi ang naano lang po namin talaga, dito sa National Road naman po, wala naman po problema. Dito lang po sa ating mga sitio ang may kunting kunting problema. Kasi pag nag-operate po yung ating mga mining, alam nyo naman po, rough road ang ating daan. Pero inaayos naman po nila. Bali yung pinanggalingan kong kumpanya, yung Akoy Mining, chromite ang minimina nila. Ito ginagamit sa ng piyesa ng sasakyan. Tapos yung nagmina din sila ng nickel, kaya lang hindi yung sa lupa, sa underground din. Nickel, tawag nila nickel sulfide. Yun, ginagamit din sa mga electronics, yung sa nickel plating. 1970s, may mining na po, buhay na po ang mining sa Acoje. During that time po, naging okay daw po ang daanan dahil po may nagme-maintain ng road. However, na-stop po siya around, hindi ko na po sure kung anong year, pero na-stop daw po yan for some time. And then, recently po, 1990s, nagkaroon ulit ng mining company na umakyat po siya. Ngayon naman, itong yung surface mining na nickel laterite, yan naman, siniship out nila, bayan nila China.
Tapos yung ini-extract din nila yung mineral sa lupa, yung nickel. Tapos yung lupa doon na sa kanila, sa China. Baka yung tinatambak nila sa kwan. Sa ngayon po, ang aktibong nagmimina sa aming bayan ay ang Save DMC. Bagamat yung iba ay huminto gawa ng tag-ulan. Mayroon po kaming 6 for sure. Unang-una, sabi ko nga, CDMC, Benguet Nickel Corporation, BNMI, LNL, Iramen, yung Xiangpil, at ang Yinglong. Siguro, pag wala na siguro ang mga mining companies, counterpart na rin po siguro ng munisipyo. Kasi wala na pong magmi-maintenance. Hindi ko alam na nung mga nagdaang panahon ay hindi ito isinagawang barangay road. Bagkos pinabayaan lang ng mga lokal na pamahalaan ng aming bayan na nagpatuloy na ito ay isang mining road lamang. Ang ating barangay, wala naman po kaming kakayahan na mag-ano po kasi wala kaming equipment na pang ayos doon sa daan. Kaya ang tinatawagan namin unang-una, mga mining companies po at sila po yung may mga equipment. Ginagamit po nila ay yung lumang mining road o tawaging Akuhi Road. Yan yung po yung masyadong nagpapahirap sa mga residente ng sitio Akuhi, Balag, Mapalad, Pine Tree. Ito po ay barangay ng Lucapon South. Bilang chairman ng Sitio Pine Tree, kami po ay may mga tinataniman dito, nagtatanim ng mga puno, nag-aalaga ng puno, tatanim kami ng mga croppings. Kaya ang gusto po namin, maayos at pagandahin ang aming sitio, onlarin. At saka po, sa ganitong sitwasyon, gusto rin po namin na maalagaan po itong kalsada namin para maayos ang produksyon namin na pagbaba. Ang sa akin lang naman po, talagang malaki ang epekto ng mining. Sa ngayon lang po kami nakikisabay na lang po kami sa Agos kasi nga, alam niyo naman na national pang umahawak ng mining, hindi talaga mapipigilan yan. Kaya sumasabay na lang kami sa Agos ng mining. Kaso lang talagang malaking epekto talaga ng mining. Lalo na itong mga susunod na mga bata. Kami patanda na kami, may mga bata na kwan. Sila talaga ang dadanas. Nakapag-apply din ako dyan sa kumpanya na itong CDMC. Naging road maintenance din ako dyan. Nga lang, siyempre kung halimbawa walang operation, bawas tao. Isa rin ako sa nabawas. Gumagamit sila ng mga heavy equipment. Lalo na siyang malulugaw. Siyempre basa ng lupa, tapos brederin nila. Tampakan pa naman nila yung mga batong ilog. Delikado yun sa mga kagaya naming mga maliit na sakinan kasi kung matalsikan ka ng bato, inangayaw din namin sana pero wala magawa. Siyempre sila nga nagre-repair. Pero miyan, bago sila mag-ooperate dyan, nakipag-meeting naman din sila sa mga tao dito. Nga lang, sa gusto mo matsendi, tuloy din nila. Pero kung maaari nga lang, sana, kahit pansamantalang ihinto muna, talaga lalong-lalo na sa ganitong season na tag-ulan. Hirap. Sa daan lang, hirap na. Tapos, kung iisipin mo, siyempre panay nag-i-slide yan. Kawawa naman ang lupa natin kung panay nakakalaw. Yun nga, wala nang magawa. Siyempre, yung
Mga malalaking tao ngayon, hindi nila napigilan kami pagkain taga rito. Yung pag sa Maalikabok, inuubo ang mga bata dahil din sa pagmimina pag walang dilig ng araw-araw. Kaya yung oras-oras. Nahirapan po kami lalo pag nakamotor kami. Kasi yung pag may masalubong kang truck, mabilis sa pagliko. Hindi mo, minsan halos mahagip kami din sa daan. Tapos maalikabok, makapal ang alikabok. Kaya pag kami bumababa, hindi na kami nagdadala ng bata, gawa ng mga kawawa sa alikabok, ang kapal ng alikabok. Kaya ganyan nga yung daan kasi ito ng yung bagong nagmimina yung sa laterite, nickel laterite. Sila na ang dyan eh. Sila na ang parang nagsira ng kalsada kasi halos araw-araw, umaga, maghapon, dumadaan malalaking truck eh. Bali ang kasi sa minahan kasi maraming nagkakaroon ng hanap buhay. Lalo na siyempre wala nang pinag-aralan. Oh, di ba? Parang ganoon eh. Kapit na lang sa Kaya lang ang number one kasing diyan, siyempre yung kumpanya din dapat responsible din sila. Hindi yung mina lang sila ng mina, hindi iniisip yung kinabukasan ng mga susunod. Marami pong na-aksidente dyan pero walang report ang kapulisan. May mga namatay pero titingnan natin ang logbook ng kapulisan ay walang namatay. Yun po ang nangyari dyan. Ang karanasan ko po dyan sa pagmamanyo. Risky po ang buhay ng mga driver. Tulad sa amin. Bilang ako yung nagmamaniho. Ang sa akin lang, isang paa sa ukay, isang paa sa hospital. Pero nakakalamang po ang ukay. Nangyayari po dahil sa pera siguro. Kasi ang pera po, ugat talaga ng lahat ng uri ng kasalanan yan eh. Kahit na mapirwisyo yung kapwa nila, basta sila may pera. Basta sila mayaman. O, sino ba ang nakikinabang ng pagbungkal nila dyan sa bundok na yan? Sila-sila lang. O, paano yung mahihirap dito, lalong naghihirap? Kasi nga, dahil po napupirwisyo na ang mga bukid nila, mga taniman nila, mga gulay nila, yung pangingisda, yung ilog, mapula na, puro putik. O, anong gagawin namin dito ngayon? Kasi po yung mga lupa na binungkal nila sa bundok, mga basura nila, doon lang. Kaya yung karamihan sa nickel laterite, bumababa po dito sa katubigan, sa ilog, sa dagat. Kaya nagkaroon ng malaking epekto sa mga isda. Natakot sila yata sa nickel laterite. Saka yung nakakain nila yung laterite. Pag kinain namin isda, pati kami nakakain na rin. Kung tutuusin, hindi mo talaga dapat bungkal-bungkalin yung mga yan dahil ginawa ng Diyos yung bundok na yan dahil may purpose yan. Balikan ko nga yung 2015, no? Na ito ay mas masahol ang nangyari kasi buong bayan halos ay binaha ng putik. Bumaho ang buong bayan dahil ang daming namatay na mga hayop. Hanggang baybay dagat, may mga baka, may mga baboy na naanod. At nagpesta ang mga mangingisda kasi may libreng baka, may libreng baboy. At yung buong baybay dagat ng Santa Cruz, panay troso yan. Ito yung mga pinutol na mga puno, pinatay na mga puno ng mga mining company sa kabundukan. Tayo nilang aminin. So meron tayong dokumento dyan kasi
ilang araw lang, andito na ako at nag-document at indikot ko na ang buong bayan. Hindi pa nakakapasok ang mga gobyerno sa mga liblib na mga barangay. Andun na ako. Nakapag-dokumento na tayo. At maraming ang natakot nung gabing yon. Hanggang madaling araw, tinutugay kayo natin yung nangyayari. Ang daming mga nasa ibang bayan, hindi makontak ang kanilang mga kamag-anak. Nasa Antipulo ako noon. Harapan ng computer. So ako yung tagadala ng mensahe, tagadugtong kung ano nangyayari. Pati mga andito, tumatawag, Doc, anong gagawin namin? Mahanap mong paligid. Ganun kagrabe yung panahon na yun. Kahit yung malalaking truck, hindi makabiyahe. Kasi nga, grabe na ang baha. Okay? Pero, anong ginawa ng gobyerno? Anong ginawa sa mga mining companies? Nagbaba nga sila rito na mag-imbestiga. Anong sinasabi nila? Force majeure. Gagawa ng Panginoon. Pero hindi pwedeng maging ganun kung walang mga mining operations. Dapat kasama sa kasunduan na sila ay magkaroon ng sariling kalsada upang hindi magambala ang mga public roads. Ang problema, politika. Okay? Dahil sa pera. Nag-aaway-away sila kung saan idadaan ang kalsada. So, ibang mga politiko dyan, gusto nila idaan sa kanilang mga lupain ang mining road para kumita sila. Mayroon din po ako sa mga bawat sitio. Mayroon din po akong na-implement po sa aming budget about po sa SDNP po ng ating True Mining Company. Mayroon po silang service po na kulong-kulong. In case po na may emergency, mayroon po silang sasakyan papuntang pababa. Mayroon po akong na-allocate din po na schooler through SDNP po ng aming sa mga mining companies. 3 po ang mining companies po ang pinagkukuhanan ko po ng mga budget po namin. Nagpapasalamat kami na nakapag sila dito, project sila dito yung mga Iramin. Kaya hanggang nag-request kami dito ay sa sa center para malalong pagpunduan ng gamot para yung mga taong mga kabataan, yung mga babakunain dito, lahat, hindi doon sa baba, lahat na ipapupunta sa baba. Kung noon, hirap tayong magbakuna doon. Ngayon, sila na yung naiiyak lang ako kasi sa experience ko. Sorry. Ngayon kasi, sila na mismo yung lumalapit sa atin. No? May bago tayong health center sa Mapalad, courtesy of Iramin. So, mas nakikita natin sila. Mas nabibigyan natin sila ng mas magandang serbisyo. Mayroon din mga gamot doon na iniwan ang Iramin. So, tsaka yung ibang mga gamit natin. Natuwa lang ako sa kanila. Kaya gusto ko rin magpasalamat sa kanila. Patungkol sa SDNP, nung una po ay magandang proseso dahil kinakausap po nila kami. Isinama nila yung mga mamamayan, actually mga associations. Pero nung tumagal po ay ang nakakalungkot na nangyari, ang mga barangay kagawad na lang o kaya municipal kagawads na lang ang kinakausap nila patungkol sa paano gastusin o gamitin ang SDNP, ang Social Development Management Program. So ang nakakalungkot, marami na mga projects doon na hindi na talaga nanggaling sa nangangailangan.
Dahil ang purpose po nun ay ikaw na napiperwisyo ang magre-request ng funding para sa'yo. Pero ang nangyari, hindi na. Dinidecidean na ito ng mga politicians, kaya naging politika na po ang SDMP ngayon. Noon, nagmimekyanik ako nung bumaba ako. Maraming dump truck na tinatawag nating customer. Pero nung nalaman nila ako ay isang anti-mining, pero hindi naman totally anti-mining kasi ang kuwan lang namin, gusto lang namin na responsible yung pagmimina. Wala namang problema kung maganda ang pagmimina na naayon na hindi nakakasira ng kapwa natin farmers or fisherman na tinatawag. Gusto ko naman sa susunod na eleksyon, gusto ko magkaisa sila at mamulat kung ano ang kalikasan. Pangalawa, matuto silang lumaban na hindi naman totally laban, kundi gamitin ang ballpen, camera, at papel. Na ipaglaban nila ang karapatan nila bilang mamamayan at ipaglaban din nila yung hindi pa ipinapanganak na karelasyon nila. Para sa kapwa ko na lumalaban para ipatigil ang pagmimina, gusto ko ipagpatuloy natin, ipamulat natin sa buong mundo na hindi dapat ganito yung pagsira nila sa mundo. Dapat alagaan pa natin para sa susunod na henerasyon at para maipakita pa natin sa susunod na henerasyon ang kagandahan ng mundo. Sana maging responsible naman sila. Kasi paano yung katulad ko na susunod na henerasyon, andyan sila na patuloy na nagpuputol ng puno, nagmamining. Pero palala naman yung situation na nangyayari dito sa lugar namin, sa Santa Cruz, na konting-konti na lang din is malulubog na din kami sa baha.